A day in my life as a 18 years old single mom. Hi guys, ngayong araw ay samahan nyo nga pala muna ako maglinis. Dahil ngayong araw ay wala nga pala yung amo ko. Nag-swimming nga pala sila at kasama ang mga bata. Alam nyo naman, summer na, need na magpalamig. Yung ulo ko na nga lang yung problema ko kung kailan ba ito lalamig. Huy, hindi! By the way, kasama naman dapat ako. Kaso nga lang ay hindi na ako kasya sa kotse. Kaya eto't naiwan na lang ako dito. Pero okay lang naman na maiwan ako dito. Mas gusto ko rin naman kahit mag-isa lang ako dito. Kasi mas nakakapag-focus ako sa paglilinis at pagkatapos ko maglinis, nakakapagpahinga pa ako ng maayos. Kaya okay lang yan sa akin kasi ilang araw na rin ako puyat. Kaya need ko din bumawi ng tulog kahit papaano. At pagkatapos ko nga buksan ang bintana at pinto, ay dumaretso na ako ng CR para makapaghilamos na at makapag-toothbrush. Gusto ko kasi natapos na lahat ng gawain ko bago ako maligo. Kasi for sure na mapapawisan ako ng gusto bago matapos ang mga gagawin ko. At hindi nga rin pala ako kumakain bago ako maglinis. Kasi gusto ko nga na bago ako tumigil ay tapos na lahat-lahat ng gawain ko. Ayoko kasi na may binabalikan pa ako. Kaya gusto ko na bago ako tumigil ay tapos na lahat. Nakapoy kasi ako sa trabaho. Pag alam ko yung trabaho ko, ipapalik-balik ko pang ginagawa. Dito nga ay kumuha ako ng tissue at pinunas ko sa mukha. Naubos na kasi lahat ng mga face towel ko. Ewan ko ba kung saan na ba napadpad yun. Baka bumalik na doon sa binilhan ko. Ako nga pala umikot lang dito sa likod at andito nga pala yung mga gamit. Nagsuklay na nga ako dito ng buhok ko kasi hindi ko siya nasusuklay ng maayos. Naglalagas kasi siya. Baka kasi mamaya ay maubos na yung buhok ko at ako yung makalbo na. Ewan ko ba? Sabi naman ng mga tatanda kaya doon naglalagas ang buhok kapag hinahawakan ng anak pag maliit pa. Yung tipong masasabunutan ka. Sasabunutan. Pero yun nga ang sabi ng matatanda. Pero yung mga baby ko naman is malalaki na siya. Tsaka matagal na nilang hindi nahahawakan yung buhok. Pero ewan ko, ganun talaga siya. Naglalagas talaga. Kaya ito na nga mga kasingle mamshi ko at nakarinig na ako ng pot-pot. Kaya naman lumabas na ako para makabili ng pandesal. Namiss ko rin kasi ang pandesal. Kasi sa probinsya ay wala naman nagtitinda ng pandesal. Kung hindi ka pa pupunta ng bayan, hindi ka makakabili ng pandesal. Sige, kung ikaw kaya maglakaw ng pandesal sa kabundok-bundukan, kung hindi ka ba naman sumuko. Babaeng are ka, dami pang sinasabi, bibili lang ng pandesal. Are na nga mga kasingle mamshi ko at magsisimula na ako maglinis. Inihatid ko nga lang sa taas yung aking unan at kumo para naman makapagsimula na ako sa aking paglilinis. Are nga ang babae at nagpaikot-ikot pa, Mariose, bago makapagsimula tanghali na. Are nga't mga kasingle mamshi ko at inutay-utay ko na ng isod yung mga bangkot para naman aking mawalisan at aking maimap na. Hindi ko na nga lang pala ibinidyo ang lahat ng buong paglilinis ko at baka pag binidyo ko pa ay mainip na kayo. Charot! Sa dami ko ba naman gagawin ay for sure ay maiinip talaga kayo. Buti nga mga kasingle mamshi ko ay nakisama yung cellphone ko ngayon. Ba naman ilang araw kong di nakakapag-vlog. Paano ba naman kakabidyo lang, full storage agad. Kaya naman lahat ng picture at video ay sinend ko na lang kay mama sa messenger nang mabura ko na sa aking gallery. Nang ako'y makapag-vlog lang. Ewan ko ba mga kasingle mamshi ko, pero makapag-video at makapag-vlog nga lang ako ay masaya na ako. Pero gusto ko talaga yung mga ginagawa ko. Ewan ko ba, pero doon ako masaya. Kaya yung cellphone ko ay need na talagang palitan. Sa sobrang tagal ay patapon na talaga siya, pero nagagamit ko pa naman, napapagtyagaan ko pa. Kaya naman si mama ay pinupush niya talaga ako sa pangarap ko. Kaya naman sabi niya sa akin ay pag-uwi ko daw sa Quezon, ay palit daw kami ng cellphone. Itong cellphone ko na nga laang daw ang kanyang gagamitin. Nang sa ganun ay makapag-video daw ako ng maayos. Ay, thank you mama ko sa always na suporta. Hayaan mo mama at gagawin ko nga ang lahat-lahat para sa inyo. Mas inuuna ko kasi sila mga kasingle mamshi ko kaysa bumili ako ng bagong cellphone. Kasi naman okay pa naman siya at napapagtyagaan ko pa. Mas kailangan ko kasi muna ngayon ang makapag-ipon. Lalo na nga ngayon na papasok na yung panganay ko. Kaya need talaga magdoble kayod para sa kanila. Hindi naman natin maiitanggi na nakakapagod rin minsan. Pero ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mo yung resulta ng pinagpaguran mo. Lalo na kung para sa anak mo at doble yung balik sa'yo. Kaya naman minsan pag pagod ako ay kay Lord ako nagsusumbong. Madrama man pakinggan pero magaan sa pakiramdam. Pero ewan ko ba, simula nung naging mag-isa ako, sa kanya lang ako palagi nagsasabi ng sama ng loob. Lalo na yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa pamilya ko. Pero after ko naman iiyak yun ng gaan-gaan sa pakiramdam na para bang nabawasan. Pero minsan kasi hindi ko rin matiis na hindi magsabi kay mama. Kaya naman ayun at nalalaman pa rin ni mama mga pinoproblema ko sa buhay. Minsan nga ay naisip ko buti na lang si mama at hindi napapagod ng kakabigay ng advice sa akin.
Kahit na alam ko sa sarili kung ako naman talaga ay pasaway. Pag nagkakamali nga ako ng mga desisyon ay palagi siyang nandyan. Paano ba naman pag hindi ko alam yung mga gagawin ko ay sa kanya ako nalapit. Minsan na rin kasi akong sumuway at hindi naging maganda yung resulta nun. Kaya laking pasasalamat ko na rin kasi nakakampante ako magtrabaho kasi alam ko na sila yung nagbabantay sa mga anak ko. Naalala ko nga mag-birthday nga pala yung panganay ko kaya uuwi na ako. Mga 1 weeks or 2 weeks ako magpapahinga. Namiss ko na rin kasi sila At after ng pahinga kong yun, need ko na ulit bumalik sa trabaho. Kaya naman pag uwi ko ay susulitin ko na nakasama sila. Pag uuwi kasi ako palagi ay mahal din ang pamasahe. Kaya yung ipapamasahe ko, mas mabuting ipunin ko na lang muna. Gusto ko rin kasi munang makapagpahinga at makabawi ng tulog. Ilang araw na rin kasi akong puyat. Tsaka nagiging busy na rin ako palagi kaya medyo nakakapagod din. Kaya nga mga ka-single momshi ko to, totoo lang itong video na to. 1 week or 2 weeks na rin to bago ko may edit. Pag nagkaka-free time na nga ako, minsan sa sobrang pagod at puyat ko, mas need kong unahin ng magpahinga. Kaya no choice ako, kundi isang tabi na muna pag i-edit ko. Kaya once na nagka-free time ako sa umaga or sa tanghali or sa hapon, tsaka ako na siya ginagawa. By the way guys, this time ay patapos na nga pala ako maglinis, kaya naman ako yung magpapaalam na rin sa inyo. Salamat sa panonood, bye bye!